The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him. But you know him because he remains with you and will be with you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while the world will no longer see me, but you will see me because I live, and you will live. On that day you will realize that I am in the Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na ng linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. 6 na linggo na nakakaraan na ating pinagdiwang ang pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa linggo nito ay pinagdiriwang natin ang Mother's Day. Kaya lahat ng mga nanay dito, batiin natin sila ng Happy Mother's Day. Nanay ba yung greet nyo? Baka mamaya dalaga pa yan. Alam niyo, ang pagbasa natin sa linggong ito na mula kay San Juan ay nagsasabi sa atin na binibigyan diin ng ating Panginoong Hesus yung pagdating ng pangalawang tagapamagitan. Another advocate. Isa pang tagapamagitan. Ang unang tagapamagitan natin ay si Jesus. Ngunit darating ang panahon na siya'y lilisan sa mundong ito. Ngunit hindi niya tayo iiwan sapagkat ipapadala yung ikalawang tagapamagitan, the second advocate. And that is the Spirit of Truth. Ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit. At ang Espiritu na to ay siyang gagabay sa ating buhay bilang mananampalataya. Kaya nga sinasabi natin, Panginoon, hindi ko kayo iiwan. Hindi dapat tayo natatakot. Bakit? Sumasa atin yung Espiritu ng Diyos. Bagamat tayo nananampalataya kay Jesus, hindi natin siya nakikita, ngunit nararamdaman natin siya. Bakit? Dahil yun sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin. At hindi tayo magkakamali doon sapagkat yun ang pinangako ni Jesus. At hindi ito hiwalay sa mga bagay na pinagwagian ni Jesus nung siya ay nag-alay ng buhay at nabuhay na maguli. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, winasak ni Jesus ang kasalanan at kamatayan. At kaakibat nito, ang alin? Ang kaakibat nito ay yung pakikipisan ng Diyos sa atin. Na ibig sabihin, na kung saan man tayo, ano man ang kalagayan natin, ang Diyos ay napakalapit sa atin. Sapagkat pinatunayan niya na tayo'y mahal sa Kanya. Mahal niya tayong lubos-lubusan. Kaya nga inalay niya yung buhay niya. Dahil ang bawat isa sa atin
Lalaki man o babae, matanda o bata, nag-aral o hindi, may trabaho o wala, mahal ng Panginoon. O dagdag pa natin, makasalanan at banal, mahal sa Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Kung kaya nga itong Espiritu ng katotohanan, ito'y sumasa atin. At ito'y malaking bahagi ng alin? Ng buhay at kaganapan natin bilang mga Kristiyano. Nung tayo'y mga bininyagan, nung tayo'y natanggap natin ang sakramento ng kumpil, doon nagsimulang nanahang tunay ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya nga ang tawag sa bawat isa sa atin ay ano? Templo ng Diyos. Kung hinahanap natin ang Diyos, tuwi-tuwi na sa simbahan, sa dambanang ito, una sa lahat, hanapin mo ang Diyos saan? Sa puso mo. Bakit? Sapagkat ang bawat puso natin, ang bawat katawan natin, ang bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. Nagkukumahog tayong pumunta ng Baclaran. Nagkukumahog tayong pumunta ng Quiapo. Nagpupumahog tayong pumunta dito sa Manawag para matagpuan lamang ang Diyos. Pero nagkakamali minsan tayo sapagkat yung Diyos nandoon. Nandoon. Bawat isa sa atin. Kaya nga kapag halimbawa nakakakita ako sa social media na minsan o kaya sa balita, undayan ng saksak. Sa pag-aaway na wala namang kabuluhan o papatay ng kapwa. Anong ginagawa natin? Sa isang persona, sa isang tao na kung saan nakatira ang Diyos. Ibig sabihin, wala tayong pakundangan sa Diyos. Hindi natin ginagalang ang ating kapwa. Wala tayong pakialam kung sino man ang nakatira doon sa loob ng katawang yan. Ganun na ba tayong katalamak? Kaya nga mga kapatid, sa linggo ito'y pinapaalala sa atin ng Espiritu ng Diyos ay matagal nang dumating yung pinangako ni Jesus at patuloy na dumadating sa bawat pagdiriwang natin ng sakramento ng binyag at kumpil. Na kung saan ang ating mga anak, ang mga susunod na henerasyon, ay hinahayaan natin maging templo ng Espiritu ng katotohanan. Hindi siya nakikita. Espiritu nga eh. Hindi nyo nakikita ang Espiritu, hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman. But the fruits of the Spirit can be seen. Makikita natin, ang bawat bunga nito. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, the fruit of the Spirit is, tandaan niyo ito malalaman mo kung gumagalaw tunay ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa inyong kalooban. Una, pagmamahal, love. Pangalawa, joy. Pangatlo, peace. Patience, kindness, generosity, faithfulness. Nakikita ba yan sa inyong buhay? Nandun ba yung pagmamahal? Nandun ba yung saya? Kaya nga ang Kristiyano, di ba sabi niya, buhay Kristiyano ay masayang tunay. Bakit parang mukha kayo mga Biyernes Santo dito? Ang lulungkot nyo. Dapat nakangiti tayong lahat. Sapagkat tayo Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin.
At isang bunga ng Espiritu ng Diyos ay kagalakan. Pero bakit parang meron kayong pinapasang sandaang krus? Baka hindi nagbubunga yung Espiritu ng Diyos sa inyo. At ito'y binibigyan diin ng ating Panginoon na hanapin sa bawat isa ang bunga ng Espiritu nito sa aklat ni San Mateo. No? Jesus tells us to look for the good fruit to discern whether or not someone has received the Spirit. Sabi ng ating Panginoon, by their fruits you will know them. Sa pamamagitan ng bunga o ng kanilang mga gawa, makikilala niyo sila. Makikilala niyo kung ang inyong kapwa ay Kristiyano. Makikilala niyo kung ang inyong kapwa ay nananampalataya kay Kristo. Malalaman niyo kung ang inyong kapwa ay sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. Saan? Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Sabi ni Jesus, do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Kung sa lengguwahe natin, makakapitas ka ba ng mangga sa puno ng bayabas? Makakapitas ka ba, ng pakwan, sa ampalaya? Hindi. Ang ampalaya ay mamumunga ng ampalaya. Ang pakwan ay mamumunga ng pakwan. Just so, sabi ni Jesus, every good tree bears good fruit, and a rotten tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit. Ano ibig sabihin nun? It's within the genes. Nananalaytay sa dugo ng isang Kristiyano na siya'y sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya sa Kanya mga gawa. Walang effort. Sa bawat kilo, sa bawat pananalita, sa pakikipagkapwa, nakikita. Nandun ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Bakit? Mapagmahal eh. Yung taong yan ay mapagmahal. Isusubo na lang, ibibigay pa sa kapwa. Ay, ang taong yan masayahin. Kahit iniwan ng asawa, inabandona ng pamilya, masaya pa rin siya. Ay, ang taong yan, walang masamang tinapay. Lahat kaibigan. Yung mga ganong tao, doon yung makikita, nag-uumapaw ang Espiritu ng Diyos. Sa mga taong iyon, makikita niyo mukha ng Diyos. Sapagkat itong mga taong to ay sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa kanila. At kung babalik na rin naman natin, may mga tao na ayaw natin makita. Naku, nandiyan na naman yung demonyong yan. O kaya, sila'y nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak yung opisina, yung pamilya. Bakit? Tandaan nyo, if peace and love is the fruit of the Spirit, and also unity, the fruit of the evil one is what? Pagkakawatak-watak. Kaya kung itong bansang ito natin kung saan tayo nandito ngayon, hindi tayo nagkakaisa. Ay, alam nyo na yung espiritong namamayani. Hindi espiritu ni Jesus. Hindi espiritu ng katotohanan. Kaya nga tingnan natin mga kapatid, ang mga halimbawa na kung saan nandoon yung Espiritu ng Diyos sa atin. Una sa lahat, itong titignan natin. Sinusunod ba niya ang utos ng Diyos? Yan. Sinusunod niyo po ba ang utos ng Diyos? Yung 10 utos o
o yung dalawang mahalagang utos ni Jesus. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong isip, ng buong mong lakas, no, ng buong mong kalooban. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sapagkat malinaw na sinasabi sa atin ng Panginoon sa mabuting balita sa araw na ito, whoever loves me will keep my word, which is also equivalent to my commandments. Whoever loves me, kung mahal natin ang Diyos, inuuna mong sundin ang kalooban niya. Kaya tanungin niyo sa iyong sarili, no? Sinusunod niyo ba ang utos ni Jesus? Ikalawa, siya ay nabubuhay sa katotohanan. Walang duplicity, walang pagbabalat kayo. Yung taong nalalaman niya na itong bagay na ito ay masama, pero makikita mo sa gawa niya, ginagawa niya yung masama, ay walang katotohanan ng buhay nun. Ang taong yon ay nabubuhay sa kasinungalingan. Pag hindi nagtutugma yung nalalamang mabuti at ginagawa, walang katotohanan. Alam niya ng masama pero ginagawa pa rin niya yung masama. Walang katotohanan. Siya'y nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya nga mga banal, 100% ang kanilang paggalaw, pagkilos, pananalita at buhay nalaan sa Diyos. Pag sinabi nilang mahal ang Diyos, makikita mo sa kanilang puso, makikita mo sa kanilang salita, makikita mo sa kanilang buong buhay. Iisa sa lahat ng bagay. Hindi niya pwedeng sabihin, ako'y isip lamang na Katoliko, pero ang gawa ko, hindi ako Katoliko. Hindi pwede natin sabihin ganun. Ako'y panglinggo lamang, pag halimbawa Monday to Saturday, hindi na ako Kristiyano. Hindi pwede natin sabihin ganun. Sapagkat yung pananampalataya natin ay buhay at buhay natin. Kung saan man umiinog dapat ang buhay natin, ay sa mga aral dapat ni Jesus. Kung ano ang nagdidinig, nararamdaman ng kapwa sa atin, ay dapat yung mga aral ni Jesus. Ikatlo, nagpupunyagi na gawin ang tama sa gitna ng pagsubok. Yan. Kahit anong mangyari, gagawin at gagawin niya yung kalooban ng Diyos. Kahit na mahirap ang buhay, kahit siya'y tinitiris ng mga pagsubok, kahit masakit sa kanyang kalooban, kahit siya na lang ang may ganong pag-iisip, gagawin at gagawin pa rin niya. Bakit? Sapagkat mahal niya ang Diyos. May mga ibang tao na kapag nahirapan, ay bibigay na at sasabihin, okay lang, yan naman ang kalakaran ngayon Papaanod na lang ako, naintindihan naman ako ng Diyos. Hindi. Kung totoong nagbubunga ang Espiritu ng katotohanan sa atin, kahit ibigay natin ang buhay natin para lang makita ang katotohanan at makita ang pagmamahal natin sa Diyos, gagawin at gagawin natin kung ano ang tama. Kahit ikaw na lang mag-isa. Diyan mo makikita yung Spirit. Hindi siya matitinag. Minamahal mo yung mga umuusig sa inyo. Sino sa atin dito, na bago tayo matulog, iniisa natin yung mga taong kagalit natin. Pinagdadasal natin sila isa-isa. Wala. Dahil ang mga kaaway natin, nasusuka tayo kapag binabanggit ang mga pangalan. Mahirap yun. Pero dyan mo daw masusukat kung ang isang tao ay Kristiyano. Sa katahimikan ng gabi, matutulog ka na lamang sa iyong pagdarasal sa Diyos
Naalala mo ang iyong mga kaaway at binabanggit mo isa-isang kanilang pangalan. Panginoon, kahit hindi kami nagkakaigihan ng taong ito, siya'y pinagdarasal ko pa rin. Yan ang tunay na Kristiyano. Hindi natin iniintay yung araw na kayo mag-shake hands o kaya iniintay yung araw na kung saan kayo magbabati. Hindi na. Nasira na minsan yung relasyon eh. Ang importante na lang, sa kaibuturan ng iyong puso, nandun pa rin yung caring mo dun sa taong yan. At imaginin mo ha, pinagdarasal mo. At kung kaya mong gawin yon, ibig sabihin, isa kang taong marunong pa rin magmahal. Kaya ngayon, isang sukatan na yan, no? Minamahal mo ang iyong mga kaaway. Handang ipakilala si Jesus kahit kanino man. Isa rin yan. Kung nasaan ang espiritu ng katotohanan, handa nating ipakilala si Jesus sa mundong ito. Alam niyo kung bakit ganito ang ating lipunan? Bakit ganito ang ating bayan? Naghahanap ang bayan at lipunan na ito ng Diyos. Naghahanap ng pagmamahal. Tuwing merong isang Kristiyano na hindi gagawin ang kanyang duty bilang isang Kristiyano, tinatanggal natin pagmamahal sa lipunan. Bakit may korupsyon? No? Bakit may patayan? Ito yung mga gawa ng mga taong hindi nagmamahal. Kung gusto natin maayos ang lipunan ito, ipakilala niyo ang Diyos. Kung gusto natin maging maayos ang bansa at ang mundong ito, ipakilala niyo si Jesus. At doon, mananatiling payapa ang puso ng bawat isa. Bakit? Nasa kanila ang Diyos. Hanggat hindi natin pinapakilala si Jesus sa lipunan ito, magdudusa tayo. At somehow, sa pinakahuli, nagpupursigi ang isang tao na nasa kanyang espiritu ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. No? Paano ba, Father, mabuhay sa kabanalan? Hindi lang pagdarasal ng Santo Rosario, hindi lang pagbabasal ng Biblia. Una sa lahat, ang taong nabubuhay sa kabanalan, kinamumuhian niya ang kasalanan. Kinamumuhian niya ang kasalanan. At ang ikalawa, anong ginagawa ng isang tao nagpupursigi sa kabanalan? Nagsusumikap siyang sundin ang kalooban ng Diyos. Dalawang bagay. Kung gusto niyo mabuhay sa kabanalan na inuudyok tayo ng Espiritu ng Diyos, kamuhian mo ang iyong kasalanan. Magsisi ka. Magbalik loob sa Diyos. At ang ikalawang bagay na dapat natin gawin, sundin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Di yan aalis. Sayang kung hindi natin hahayaang mamayani sa ating kalooban. Sapagkat ang Espiritu na yan ay magdadala sa atin, sa Diyos, sa ating kaligtasan, sa ating tunay na tahanan, ang langit.